Ayan. Sige po, magbatian po tayo. God bless you. Hallelujah. Amen. Namiss kita. Ayan. Anya sa'yo. Ano nangyari sa'yo? Amen. Sige po, antayin natin yung iba na makaupo. At bago po tayo magsimula, meron pong nagse-celebrate ng birthday ngayon. Ayan po si Aliyah. Happy birthday, Aliyah. Ingat. God bless you. Meron po silang film showing, kaya po siya ay aalis na. Amen. So wala na po ba this coming week? Sa 15 naman ng Sunday, so makakapanalangin pa rin po tayo. Wala na may birthday this coming week. Si Aliyah lang ngayong linggo. Sige po, kung wala na, tayo po ay manalangin na. Handa na po natin ang ating mga sarili. Alam ko, handa na po tayo kanina pa, kahapon pa. Amen. Kung handa na po tayo, meron na po ba tayo mga Biblia? Yes, hallelujah. Sige po, tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat sa araw na to. Truly, Lord God, tinataas namin ang pangalan mo, O Diyos. Pinupuri ka namin. Meron o walang instrumento, karapat-dapat kang itaas, karapat-dapat kang purihin dahil hindi nakabase sa tugtugan ng aming pagsamba. Dahil na malinaw yon sa iyong salita sa Roma 12:1, Panginoon, kung saan ang ininanais mo, Panginoon, ay ipagkaloob namin sa iyo, ang ialay namin sa iyo bilang pagpupuri, tunay na pagsamba, ay ang aming mga sarili. Nawa, O Diyos, naging katanggap-tanggap ang bawat isa sa amin sa iyong banal na harapan sa umaga na to, simula pa kanina, Panginoon. Dahil hindi po, Panginoon, ikaw ang Diyos na hindi kailanman madidiktahan, ikaw ang Diyos na hindi kailanman nakabase ang desisyon sa emosyon o sa problema namin, Panginoon, sa sitwasyon ng mga tao. Hindi po nakabase, Panginoon, ang kalooban mo sa kung ano yung nagaganap, Panginoon. Kung hindi ikaw ay Diyos na kapag ginusto mo, sabi mo sa iyong salita, mangyayari at mangyayari. Kapag pinangako mo, gagawin mo, Panginoon. Mahahabag ka kung kanino mo gustong mahabag, Panginoon. Kaya salamat po at ikaw yung Diyos na hindi kailanman madidiktahan, Panginoon. Dahil meron ka talagang sariling kalooban para sa bawat isa na nagpupuri, sumasamba sa iyo. Salamat sa araw na to, maging sa buhay na nag-celebrate ng birthday na si Aliyah, Panginoon. Thank you, God, for her life. Thank you sa panibagong taon na ipinagkaloob mo sa kanya. Thank you din sa kagalingan na ipinagkaloob mo sa kanya, Panginoon. At maging kay Cassie, nawa maging maayos na rin ang kalagayan ng bata na to. At kung sino pa man po merong hindi magandang nararamdaman, O Diyos, ikaw ang Diyos ng kagalingan na inaangkin namin, Panginoon, ang pangako mo na napagtagumpayan mo na lahat ng uri ng sakit karamdaman doon pa, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya salamat po at nawa, O Diyos, sa umaga na to, mabigyan ka namin ng parangal at magpuspos ang bawat isa sa amin ng iyong banal na spirito. Mangusap ka sa pamamagitan ng mga salita mo, Panginoon. Nawa, O Diyos, mabigay namin ang kaluguran, mabigyan ka namin ng kaluguran, maibigay namin ang karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Nawa, banal na spirito, pakapuspusin mo ang bawat isa. Bigyan mo ng kaunawaan, bigyan mo ng kapahayagan, bigyan mo ang mga puso namin, buksan mo yung mga puso at kaisipan namin upang lubos namin maunawaan ang iyong salita na ipinagkakaloob sa bawat isa. We continue to welcome the presence of the Holy Spirit in our midst. At wala po kami ibang itinataas sa lugar na to, O Diyos, kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. 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 Hallelujah. Ngayon po ay December 8 na, ilang linggo na lang, matatapos na po ang taon natin na 2024. Amen. Napakaikli na lang ng panahon at magbabago na po uli ang ating taon. Ayan. So sa umaga po na to, pag-usapan po natin ang pagtawag ng Diyos. Nung nakaraang linggo po ay pinag-aralan natin sa pamamagitan ni Pastor Danmar ay yung standard ng Diyos. So nalaman na po natin na meron pong standard ang Panginoon natin. Amen! Hindi po siya yung kung ano na lang,
ang pwedeng ibigay, kung ano na lang ang pwedeng sabihin, kung ano na lang ang pwedeng ialay, hindi po siya ganon. So nalaman natin na ang ating pong Diyos ay meron siyang standard. Ngayong umaga naman po na to, kung paano binanggit din nung nakaraang linggo, na dapat ang mga buhay natin na to ay ginagamit natin para kanino po? Para sa Diyos. Bakit? Dahil siya po ang nagbigay, amen, ng buhay natin, at siya rin po ang may karapatan na kuhanin ang buhay natin na to. Amen. So pag-aralan po natin sa umaga na to, the beauty of God's calling. Ayan, bigyan po natin ng ibang mukha yung pagtawag. Dahil pag pinag-usapan po natin yung pagtawag, parang negatibo na sa atin. Tama? No? Paano po nangyayari na negatibo ang pagtawag? Halimbawa, sa mga anak. Tatawagin yung mga anak. Diba? Halimbawa, tayong mga magulang, magtatawag tayo ng mga anak natin. No? Ang mga anak ngayon, bago sumagot, napakatagal. Diba? Kahit naririnig na po nila, ay parang hindi nila naririnig yung tawag. Bakit? Alam nila na dahil tinatawag sila, alam nila na merong utos. At yun ang ayaw ng mga tinatawag. Tama po ba? Ayaw ng kahit sino, lalo na nga sa mga anak, kapag tinatawag, alam nila, merong iuutos sa kanila, merong ipapagawa sa kanila. No? Kaya sila tinatawag. Nawa sa mga anak ng mga Kristiyano, ay hindi po tayo kaisa doon. Nawa ang mga anak ng mga Kristiyano na katulad natin, na ang mga anak kapag tinawag, yes, Mama, yes, Papa, ganun agad. Ano po ang gusto mong gawin ko? Ayan. Kasi nga, ang difference natin sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya, dapat nakikita sa ating mga buhay, hindi lang kung araw ng linggo, kung hindi araw-araw ng buhay po natin, tayo po ay mga born again. Hindi po kada linggo lang. O hindi yung kapag meron ka lang assignment dito na naka-assign ka, doon ka lang parang akala mo kung sino kang santo na hindi makabasag pinggan, na hindi magkasala. Hindi po. Ang pagiging born again po natin, inside and outside the church, we must be born again. Nakikita dapat sa buhay natin yung mga pagbabago na kung saan yung mga salita na narinig na po natin ay atin pong sinisikap na isa pamuhay dahil yon ang nais ng Diyos. Ang sabi natin, ang Ama natin ay ang Diyos. Amen po ba? So kung ang Ama mo ay Diyos, nararapat lamang na hindi ka matawag na bastos. Tama po ba? Ang Ama natin ay banal, nararapat lamang na hindi ka anak na punong-puno ng kahalayan. Yung mga ganyan po, kailangan isinasapamuhay, hindi yung magaling tayong magsalita, magaling tayong manalangin, magaling tayong mag-preach, pero hindi naman nakikita sa buhay natin. Alam na alam natin kung sino yung niloloko natin. Yung mga sarili lang po natin ay niloloko po natin kapag kaganyan. Kaya ngayong araw na to, tignan po natin the beauty of God's calling. Yung kagandahan ng pagtawag ng Diyos. Paano naging maganda kapag tinatawag ka ng Diyos? Amen? Bakit minsan sasabihin ng ibang mga tinatawag at inuutusan, bakit lagi na lang ako? Wala na bang iba dyan? Di ba meron pa ako mga kapatid? Diba? Iba yung mga ganyan, nagtatanong. Ako na lang na ako inutusan mo, Mama. Bakit hindi si ate? Bakit hindi si kuya? Bakit hindi si bunso? Bakit lagi na lang ako? Minsan may mga magsasabi pa ng ganyan. May mga sasagot pa nga ng ganyan. Alam nyo ba kung bakit ikaw ng ikaw? Kasi sumusunod ka. Yun eh. Nakita niyo yung beauty? Nakita niyo yung ganda? Kung bakit ikaw ng ikaw ang pinagtitiwalaan, kasi may tiwala sa'yo yung nag-uutos. Na alam nung nag-uutos, kapag ito inutusan ko, susunod siya. Masunurin siya. Mabait siya. Can you see the beauty of the calling now?
Hindi siya negatibo. Hindi dahil gusto ka lang parusahan, kaya ikaw yung laging inuutusan. Kung hindi, kaya ikaw ang laging nauutusan kahit pa pwede naman yung iba. Dahil yung iba, stressful utusan. Dahil ikaw, kilala ka ng magulang mo, naiintindihan po natin, kilala ka ng magulang mo, kilala ka ng taong nag-uutos, kaya gusto niya sa'yo magbibiling, ikaw yung sasabihan, ikaw yung uutusan. Dahil ikaw ay mapagkakatiwalaan. Dahil ikaw ay mabait. Dahil ikaw ay masunurin. Dahil ikaw ay masipag. Yun kasi yun. Yun yung nakikita nila doon sa inuutusan. Amen? Ngayon po, ilagay po natin sa ating pagtawag ng Diyos sa atin. Tingnan po natin yung buhay ni Jeremias. Punta po tayo sa Jeremiah chapter 1, verses 4 to 10. At dito po iikot ang ating pag-aaral kay Jeremias. Si Jeremias po ay nasa Old Testament, pagkatapos po siya ni Isaiah. Jeremiah chapter 1, verses 4 to 10 po. Nakita niyo na? Amen. Kung nakita na po, makisabay po tayong magbasa sa pamamagitan ng inyong mga mata. Sabi rito, sinabi sa akin ni Yahweh, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, sagot ko ni Jeremias, Yahweh, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Ayun, sabi ni Jeremias. Verse 7, subalit sinabi niya sa akin, sumagot po uli si Yahweh ang ating Diyos, huwag mong sabihin bata ka. Sinusugo kita, kaya tumayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan pagkat ako'y isa sa iyo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang bisig, hinipo ang mga labi ko at sinabi, hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa at mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag. Salamat Panginoon sa pagkabasa po ng iyong salita. Buksan mo ang aming spiritual na kaisipan at mata at tainga at upang maunawaan namin ang iyong mensahe sa umaga na to. Amen. Meron po tinatawag ang Diyos natin dito. Sino ang tinatawag ng Diyos dito? Si Jeremias. Si Jeremiah. Tingnan natin yung kagandahan ng pagtawag ng Diyos kay Jeremiah or kay Jeremias. Tingnan po natin doon pa lang sa verse 4 na inumpisahan nating basahin. Sinabi sa akin ni Yahweh, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Ano yung maganda rito? Ano yung beauty ng calling ng God kay Jeremias dito sa verse na to? Ang maganda po rito, pinili na siya. Amen? Anong sabi? Hindi pa siya pinaglilihi. Wala pang kahit ano. Wala pang Jeremias. Pinili na siya ng Diyos. Alam na ng Diyos kung sino yung gusto niya para sa gawain na to. Kaya sabi rito, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta ng lahat ng bansa. Kaya alam ng Diyos yung ginagawa niya. Hindi pa man pinapanganak, hindi pa pinaglilihi, wala pang nabubuong Jeremias. Pinili na siya. At kung babasahin po natin itong ibang verse sa ibaba, sa chapter 1, ilang beses na po siyang tinawag ni Yahweh. Mababasa niyo po dyan sa mga following verses sa chapter 1 na ilang beses na siyang tinawag ni Yahweh. Ngayon, ano yung maganda nga uli nito? Pinili na siya ng Diyos bago pa man siya mabuhay sa mundo na to. Amen mga kapatid. Tayo rin po, pinili ka na ng Diyos. Hindi ka pa man pinaglilihi, pinili ka na ng Diyos. Bakit? Kasi nandito ka. Kasi tumugon ka.
Nung tinawag ka ng Diyos, tumugon ka sa Kanya, kaya ka nandito. Yung mga tinatawag ng Diyos, wala sila sa iglesia, hindi sila sumasamba sa Diyos, kasi hindi sila tumugon sa panawagan ng Diyos. Lahat naman po tinatawag eh. Amen? Lahat po tinatawag ng Diyos. Meron ba tayong, pag nag-share ba tayo ng Word of God, ito lang pwede kasi ito lang sinabi ng Diyos. Ikaw hindi ka pwede, hindi ka maliligtas. Hindi ba wala naman tayong ganon? Lahat po binabahagi na ng salita ng Diyos. Lahat nangangalat ang mga ngaral ngayon. Lahat nais natin makarinig ng salita ng Diyos. Dahil para sa lahat ng salita ng Diyos, para sa lahat ng kaligtasan, kaya lang, marami ang hindi sumasagot sa tawag ng Diyos. Pero ikaw, kapatid, at ako na magkasama tayo ngayon dito, tayo ay pinili na ng Diyos bago pa man po tayo ipinaglihim. Hindi ba maganda yon? Sa dinami-dami ng tao sa mundo, ilang bilyong tao ang meron? Milyon pa lang sa Pilipinas. Ilang milyong tao, huwag na tayong lumabas ng bansa natin. Ilang milyong tao meron sa Pilipinas. Isa ka sa pinili ng Diyos. Hindi ba good news yan? Amen. Amen? Pinili ka. Kung alin mo, bakit sino ba ako? Di ba? Limiin natin yung mga sarili natin. Bakit sino ba ako? Bakit ano ba ako? Ako'y marumi. Ako'y makasalanan. Ako'y ganito. Kung i-describe lang po natin yung ating mga sarili, lalo na nung hindi pa po tayo kumikilala sa Diyos, ay talagang, di ba, yung masasabi natin sa ating mga sarili, ganon tayo karumi sa harapan ng Diyos, pero tinawag ka. Pinili ka, kapatid. At salamat sa Diyos, tumugon ka. Kasi nga, marami ang tinatawag, pero iilan ang tumutugon. Many are called. Nabasa niyo na yung verse na yon? Many are called, but few are chosen. Bakit kokonti? Kasi kokonti yung tumutugon eh. Amen? Ano po? Kaya ikaw at ako, mapalad ka dahil pinili ka na ng Diyos. Hindi ka pa man pinaglilihi. Ako, kunwari, hindi pa ako Jennifer, pinili na ako ng Diyos. Kayo ganyan din. Wala pa kayo sa pangarap ng mga magulang nyo. Pinili na kayo ng Diyos. Alam niya na yung kanyang gagawin sa bawat mga tao. Bakit? Siya ang may nilalang ng tao eh. Siya ang may nilalang sa atin eh. Kaya nakaplano yan. Alam niya kung anong kalooban niya para sa atin. Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? Magpatuloy ka sa pananambahan sa Kanya upang malaman mo kung anong kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kasi kung hindi ka magpapatuloy sa Diyos, hindi mo talaga malalaman ano bang gusto ng Diyos sa buhay ko. Amen? Hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo kung hindi ka magpapatuloy sa pananambahan sa ating Diyos. Kung hindi ka magpapatuloy na lumapit sa ating Diyos, hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos. At kung ngayon, hindi mo pa rin alam ang kalooban ng Diyos sa buhay mo at naiinip ka na, umaalis ka na, hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, gagawin mo kung ano sa tingin mo ang nararapat mong gawin hanggang sa ikaw ay mapariwara. Bakit mapapariwara? Wala sa piling ng Diyos. Yun po yung pinakamabigat na mararanasan nating mga tao. Ang tayo po ay mahiwalay sa piling ng Diyos. Ang tayo po ay mawala sa presensya ng Diyos. Kumbaga ba sa di ba sabi tayo ay alam niyo yung inahin na manok? Nakakita na kayo ng mga inahin na manok, syempre. Yung inahin na manok, di ba, naka-cover lahat sa kanya yung sisiw niya. Doon, inaano niyang mabuti, binabakuran niyang mabuti, binabantayan niyang mabuti. Ganon po tayo, inaalagaan ng ating Diyos. Bakit? Kasi pinili ka niya eh. Kasi tinawag ka niya eh. Bakit ako nagkakasakit kung ganon? Huwag kang masyadong literal, kapatid. Bilang tao, pagdadaanan natin yung mga sakit. Bakit hindi ka magkakasakit kung pabaya ka sa sarili mo? Sasabihin mo, kagagawa ng Diyos yan? Amen? Maraming sakit ngayon, kagagawan ng tao sa katawan niya.
Sinabi, huwag kang kakain yan. Masarap. Kahit nasakit-sakit na kung ano-ano sa katawan. Dahil nasasarapan, gusto ng bibig, gusto ng laman. Kahit bawal, anong ginagawa? Hindi ba kinakain? Iniinom? O sino nagbibigay ng sakit sa katawan ng tao? Ang Diyos ba? Hindi. Sinabi ng Diyos, magkaroon ka ng araw ng kapahingahan sa piling ko. Araw ng pagsamba, rest day, magpahinga ka. Anong ginagawa ng tao? Tatrabaho. Tapos pag nagkasakit, Panginoon, bakit mo naman inayaang magkasakit ako? Hindi ba may mga ganyang pang tao, sinisisi pa yung Diyos? Kung bakit siya nagkakasakit? Kagagawan naman ng tao. Hindi ka marunong mag-alaga ng pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Amen po ba? Kaya huwag tayong masyadong naninisi. Minsan po, pag may kasalanan tayo, pag may nangyayari sa atin, yung tong daliri natin na to, magaling sa magaling sa pagtuturo. Yung kasing soft drinks kasalanan ng soft drinks, wala namang kailalaman yun. Ikaw may gusto uminom. Parang ganyan. Yung kasing coke biro mo yung coke, binigyan ako ng sakit. Sino ba gusto uminom ng uminom? Parang ako po, nagagalit sila sa akin pag ako inom ng soft drinks. Matigas ang ulo ko. Diba? Anong makukuha ko? Hindi masakit? Ganyan lang po yan. Kaya ang tao ngayon, pag nagkakasakit, sinasabi, pinarurusahan sila ng Diyos. Hindi, pinarusahan nila yung sarili nila. Pinarusahan nila yung sarili nilang katawan. Pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin to itong ating katawan na to Sino ba mag-iingat niyan? Yung kapitbahay mo? Ay, kapitbahay, liguan na kita. Kapitbahay, halika, pakainin na kita. Tiglenda kay Charlotte, gagawin mo ba yun? Oy, Charlotte, naligo ka na ba? Diba? Sino mangangalaga sa'yo, sa sarili mo? Ikaw na tinawag ng Diyos, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Mga kapatid, hindi ang Diyos ang nagbibigay ng sakit sa ating mga tao. Madalas, lalo na sa panahon natin ngayon, ang may kagagawan kung bakit napapariwara ang ating mga sarili, tayo rin ang may kagagawa. Tayo inaabuso po natin ang ating mga sarili. Parang akala mo ba, feeling mo, ikaw si Superman, ikaw si Supergirl, na hindi ka mauubusan ng lakas at hindi ka mawawalan ng buhay. Tandaan natin, ang buhay natin isang beses lang. Amen? Kaya tiyakin natin na itong isang beses na buhay na binibigay sa atin ng Diyos, gamitin natin ang ating mga buhay para sa ating Diyos na tagapagligtas at may lalang sa atin. Dahil siya talaga yung may karapatan. Amen po ba? Kung tutuusin, siya po talaga yung may karapatan. Bakit hindi mo ibibigay sa Kanya? Kanya nga ito. Bakit hindi ka magpapagamit sa Kanya? Siya nga nagbigay ng hininga mo. Ng hininga ko. Paano nagkaroon ng buhay si Adan? Anong sabi ng Biblia? Hiningahan ng Espiritu ng Diyos yung tao. Kasi alabok lang yun na nilagyan ng forma. Nabasa niyo na po ba sa Biblia yon? Amen? So kanino galing yung buhay natin? Sa Diyos. Bakit hindi mo gagamitin sa Kanya? Bakit hindi mo ibibigay sa Kanya? Bakit hindi mo iaalay sa Kanya? Tinawag ka niya. Pinili ka na niya. Bago ka pa man ipinaglihi, katulad ni Jeremias, pinili na po tayo ng Diyos. Isang napakagandang balita sa pagtawag ng Diyos. Pinili ka na. Bago ka pa mabuo. Amen. Pangalawa, nasa verse 4 pa rin. Specific po ang pagtawag ng Diyos. Ano yung specific yung pagtawag niya? Anong sabi ni Yahweh kay Jeremiah? Pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta ng lahat ng bansa. So specific, pag nagtawag ang
Diyos, meron siyang eksakto. Ano yung ipapagawa niya sa iyo, kaya kanya tinatawag. Amen. Ito yung sinasabi natin na kapag hindi ka nagpatuloy sa Diyos, hindi mo malalaman bakit ka tinawag ng Diyos. Hindi mo malalaman sa buhay mo, ano ba ang nais ng Panginoon sa buhay ko? Kasi sabi ko sa Roma 12, balikan lang natin Roma 12, para maging maliwanag po sa atin. Verse 2, Roma 12:2. Romans chapter 12, verse 2. Buksan niyo po yung mga Bible ninyo. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Tiyo ba? Maliwanag sinasabi dito? Mag-iba ka na, huwag kang umayon sa takbo ng mundo na to. Ibig sabihin, ikaw ay sa Diyos na. Tinawag ka na ng Diyos, sa Diyos ka na, gawin mo na yung nararapat bilang isang anak ng Diyos, bilang isang tinawag ng Diyos. Para ano? Para mabatid mo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod kanino sa'yo? Hindi, di ba? Kanino dapat nakalulugod? Yung mga mabubuting gagawin natin, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Mga kapatid, yung mga ginagawa natin, kaya tayo tinawag ng Diyos specifically for our mission, para malugod siya. Amen. Ngayon, may specific din po na pagtawag ang Diyos sa inyo. Kaya yung iba sa atin, meron ng ministeryo, kasi alam na nila, ano ba yung pagtawag ng Diyos sa buhay ko? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Ano ba ang gusto ng Diyos sa buhay ko? Bakit niya ako tinawag? Si Jeremias, gusto niya, ang nais ng Diyos kay Jeremias, siya ay maging propeta ng lahat ng bansa. Ngayon, ikaw kapatid, bakit ka tinawag ng Diyos? Alamin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Magpatuloy ka. Ito yung sinasabi natin. Bukod sa magpapatuloy ka, ano sabi dito? Huwag ka nang umayon sa takbo ng mundo na to at magbago ka na ng isip para mabatid natin kung ano ang kalooban ng Diyos na nakalulugod sa Kanya. Huwag po natin itong puputulin na yung mga mabubuting gagawin natin para sa ating Diyos, para malugod natin yung tumawag sa atin at nagbigay sa atin ng misyon. Amen. Anong sabi sa James? Kapag alam mo yung dapat mong gawin at hindi mo ginawa, yon ay kasalanan. Amen po ba? Kapag alam mo na sa sarili mo na tinawag ka ng Diyos pero hindi ka sumusunod sa Diyos, kapatid, ikaw ay nagkakasala. Hindi ako may sabi, ang Bible. Sino po makakapagbigay sa akin eksakto sa James? Yung sinasabi na yon sa Santiago, kung meron pong mga pagbibigay sa akin, yung alam niya na yung gagawin pero hindi niya ginagawa, siya po ay nagkakasala. Lalo na, alam mo na ang misyon na binigay sa iyo ng Diyos, pero hindi mo ginagawa, hindi ka sumusunod sa Diyos, ang tao na yon ay nagkakasala. Nakita niyo na po? No? Gusto ko lang maging maliwanag sa atin. Santiago 4:17. Santiago 4:17. Sige po, buksan ninyo para makita ninyo. Hindi po tayo nag-iimbento rito. Bawal po mag-imbento. Amen? Santiago or James sa English, chapter 4, verse 17. Ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Maliwanag po ito. Kapag alam mo na yung dapat mong gawin bilang ikaw ay isang tinawag na ng Diyos, ikaw ay isang anak na ng Diyos, pero hindi mo ginagawa, ikaw ay, o ang tao na yon ay nagkakasala. Amen po ba? Kaya yung mga tao na alam na nila tinawag sila ng Diyos, pero hindi sila sumasamba, na dapat alam nila ginagawa nila pag-araw ng linggo, sasamba sa Diyos, hindi sila sumasamba dahil sa kung anumang kadahilanan.
Case-to-case basis ho ito ho. Kasi alam naman ng Diyos kung ano yung mabigat na dahilan o hindi. Amen. Kaya ko ho nililiwanag. Kung wala namang dahilan at hindi ka sumusunod sa Diyos, ang tao ay nagkakasala. Bakit? Kasi alam mo na dapat kang sumamba pero hindi ka sumamba. Amen. Iba naman po yung nagkakaroon ng struggle. No? Alam mo na dapat unahin mo ang Diyos pero hindi inuna ang Diyos. Nagkakasala po ang tao sa mga ganong bagay. Amen? Specific po ang pagtawag ng Diyos. Ito yung beauty ng calling ng God. Hindi ka niya tatawagin tapos magwa-wonder ka. Ano ba gagawin ko? Hindi ganon. Kasi papaalam niya sa'yo. Ano papagawa ng Diyos sa'yo? Kaya kanya tinawag kasi may papagawa siya sa'yo. Kasi may nakita siya sa'yo. Amen po ba? No? Hindi ba dapat maging masaya tayo? Yes, tinawag ako ng Diyos. Dapat ang response ng mga tinatawag ng Diyos ng mga tao, tayo ay masaya, tayo ay nagagalak, tayo ay excited. Hindi yung pag tinawag ng Diyos, naku, kailangan ko umating, kailangan ko ng ganito, kailangan mag-attend ng midweek, kailangan ganito, ang dami dapat kailangan gawin, ang dami dapat kailangan sundin. Eh di wag ka sumunod. Tama? Huwag ka sumunod. Ayaw mo eh. But you have to face the consequence. Kasi nga, balikan mo yung James 4:17 na ang bagay na alam mo na dapat mong ginagawa pero hindi mo ginagawa, ikaw ay nagkakasala, hindi sa tao, kung hindi sa Diyos. Alam mo na meron kang bagay na dapat gagawin na ikalulugod ng iyong manlilikha pero hindi mo ginagawa, ikaw ay nagkakasala sa iyong manlilikha. Amen. Kaya mga kapatid, meron po tayo ang bawat isa sa atin. Ito yung maganda pag ang Diyos ang tumawag. Meron talaga siya sa yung specific na ipagagawa. Ano ang gagawin mo sa kanyang kaharian dito sa lupa? Dito pa lang po kasi tayo sa lupa. Amen. Pagka nandun na tayo sa kaharian ng Diyos sa langit, anong gagawin doon? Magpupuri, 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 magpupuri. Walang hanggang pagpupuri sa Diyos. Ang pagpupuri po, hindi po siya sa pag-awit lang. Huwag niyong pagkakamali. Amen? Kahit ngayon na nakikinig kayo dyan ng salita ng Diyos, as a matter of fact, ito po yung talagang dapat napupuspos ang mga anak ng Diyos when it comes to the Word of God. Amen. Yung mga kanta, nakakatulong yon, praise God. Pero ang talagang pagpupuri, kabuuan niya. Hindi siya yung part lang ng awit, hindi po. Amen? Hindi po ganun ang pagpupuri natin sa Diyos. Kasi alam naman ng Diyos, kahit kumakanta ka nga, wala naman yung isip mo sa Kanya, wala naman yung puso mo sa Kanya, kaya po ay hindi rin katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, specific po ang pagtawag ng Diyos sa bawat isa. Ngayon, kung ikaw, ngayon, hindi mo pa alam ano ba ang mission mo, ano ba yung nais ipagawa sa iyo ng Diyos, magpatuloy ka lang, ipapaalam sa iyo ng Diyos kung ano ang calling niya sa iyo. Amen. Verse 7. Tingnan po natin yung verse 7 sa Jeremiah. Balik po tayo sa Jeremias. Chapter 1, verse 7. Unang maganda sa pagtawag ng Diyos, pinili ka na niya. Pangalawa, specific ang calling niya. Sa verse 7, ito sabi ni Jeremias, nang tinatawag siya, di ba? Verse 6 muna, yung sabi ni Jeremias, Yahweh, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Kasi tinatawag siya ng Diyos. Sabi ni Jeremias, yun yung sagot niya. Yahweh, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Anong maganda dito sa pagkatawag ng Diyos kay Jeremias? Tingnan po natin yung verse 7. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka. Sinusugo kita, kaya't humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Ano yung maganda rito? Hindi bata ang tingin ng Diyos kay Jeremiah. Amen? Hindi ba alam ng Diyos na bata si Jeremias? Alam niya, syempre. Alam niya na si
Jeremiah ay bata pa. Pero tinawag na siya ng Diyos. Pero ano ang tingin ng Diyos sa kanya? Kaya nga sabi ni Yahweh sa kanya, sabi ng Diyos sa kanya, huwag mong sabihin bata ka. Kumbaga, sa atin, pag tayo may pinapagawa sa atin, minsan, di ba, nulusot pa tayo eh. Eh, hindi ko alam yan eh. Di ba, parang makalusot ka lang, huwag ka lang gumawa. Hindi ko kasi alam. Naku, hindi ako magaling magsalita, parang si Jeremias lang. Naku, hindi ako magaling magsalita. Uy, ikaw opening prayer. Naku, hindi ako marunong. Hindi ko alam yan eh. Di ba, minsan may mga ganyan po tayo, lalo na kung pasimula, na-assign po tayo. Pero mga kapatid, ini-encourage ko po kayo na kung kayo man po dumating sa panahon na ma-assign kayo ng mga ganyan, grabe, tanggapin nyo agad. Kakabahan ka, yes. Pero alam mo, tutulungan ka naman ng Diyos eh. Amen? Tutulungan, kasi siya yung tumawag eh. Sabi nga dito sa verse 7, anong maganda rito? God knows what He is doing. Alam ng Diyos kung anong ginagawa niya. Alam ng Diyos sino yung tinatawag niya. Tinatawag niya bata. Alam niya yun. Amen? Kaya nga sabi niya, huwag mo sabihin bata ka. Sinusugo nga kita eh. Diba? Yung iba, wag bata. Sasabihin ng iba, bata pa ako para sa ministry na yan. Huwag mo sabihin bata ka. Ito nga si Jeremias nga Yung iba naman, baliktarin natin. Matanda na ako para sa ganyan. Di ba? Baliktad naman. Matanda na ako para sa ministry na yan. Huwag mo rin naman sabihin matanda ka na. May pinipili bang edad ng Diyos? Kapag tinawag niya? Wala po. Amen? Si Aaron, ay si Moses, nung tinawag, si Moises. Anong sabi ni Moises? Di ba nangatwiran din siya? Ay, bulol po ako, utal-utal po ako. Yahweh! Pinayagan ba siya ng Diyos na hindi na siya? Sige, wag na ikaw, utal-utal ka pala eh. Naging hindrance ba yung pagiging utal ni Moises? Nung tinawag siya, at dahil merong papagawa kay Moises, naging hindrance ba yung pagiging utal niya? Hindi. Anong sabi? Sige, tawagin mo yung kapatid. Kumbaga, walang naging lusot. Nakita niyo po ito? Walang naging lusot yung mga tinatawag ng Diyos dito sa Biblia. Same as true with us. Huwag ka nang lulusot. Huwag mo sabihin bata ka. Huwag mo naman din sabihin matanda ka na. Para lang makalusot ka. Sabi nga ni Yahweh kay Jeremias, huwag mo sabihin bata ka, sinusugo nga kita eh. Ako nga nagsasabi, gagawin mo to. Parang ganyan. Anong kailangan natin gawin? Magtiwala dun sa nagtawag sa atin. Na hindi ka niya pababayaan kasi siya yung tumawag sa iyo eh. Amen po. So, hindi po bata ang tingin ng Diyos kay Jeremiah. Hindi niya tinignan si Jeremiah na bata pa. Kasi kung babasihan po yung ganon, ay wag ito muna si Jeremiah, bata pa to eh. Kung ganon po yung pagbabasihan, hindi niya na ito tatawagin. Hindi niya nabibigyan ng misyon. Hindi niya nagagawing propeta ng mga bansa sa lahat ng bansa. Amen po. Nakita po natin to. But the beauty of God's calling, whatever age we have right now, is not a reason para hindi tayo tumugon sa pagtawag ng Diyos sa atin. Amen. Kaya bata ka, nasa gitna, tas matanda, kung tinawag ka ng Diyos, magpasalamat ka. Dahil meron siyang specific na papagawa sa iyo. Huwag mong i-reject. Huwag na huwag po natin i-reject ang pagtawag ng Diyos sa atin. Amen. Huwag na huwag po natin hindi bibigyan ng pansin yung pagtawag ng Diyos sa atin. Pang-apat, ano po yung beauty ng pagkakatawag ng Diyos sa atin? Sabi sa verse 9, tingnan po natin. Pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang bisig, hinipo ang mga labi ko at sinabi, hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Kung titingnan
tingnan natin, ito yung sagot ng Diyos kay Jeremias, doon sa verse 6, na sinasabi niya na bata pa siya, hindi siya marunong magsalita. Anong ginawa ni Yahweh? Iniunat ni Yahweh ang kanyang bisig, hinipo ang labi niya at sinabi. Anong ginawa ng Diyos? Binigay kay Jeremias ano ang kailangan niyang sabihin, inilagay sa labi ni Jeremias. Hindi ba magandang tumawag ang Diyos? Hindi siya yung tatawagin ka, tapos pababayaan ka na niya. At mag-aalala ka ngayon, ano bang gagawin ko? Paano bang gagawin ko? Hindi. Kapag tinawag ka ng Diyos, siya rin ang magbibigay sa iyo ng kakayanan. Amen. Siya rin ang magbibigay sa iyo ng mga dapat mong gawin. Katulad ni Jeremias, sabi niya, ayan, inilagay ko na, ibinigay ko na sa iyo yung mga dapat mong sabihin. Kaya hindi na siya mag-aalala. Ano ba sasabihin niya bilang propeta? Amen? Nakita niyo po, si Jeremias po ay propeta eh. Siya po ang tinaguriang the weeping prophet kasi iyak siya ng iyak dahil sa kasalanan ng bansang Israel na kanyang mga kababayan. Sobrang kasamaan ng mga kababayan niya. Nagdadalamhati masyado mabuti si Jeremias sa sinapit ng mga Israelita ng kanyang mga kababayan. Kaya binigay ng Diyos na kanya. Hindi ka naman mo problema. Ano sasabihin mo? Sabi kasi niya, hindi ako marunong magsalita. Ayan na, binigay na. Amen? Kaya pag tayo po tinawag ng Diyos, hindi natin pwede sabihin, hindi ako marunong magsalita. Hindi ako marunong yan. Hindi ko yan alam. Ibibigay ng Diyos eh. Ibibigay sa iyo ng Diyos kasi siya nga yung tumawag. Amen po ba mga kapatid? Dahil siya yung tumawag, siya rin yung magbibigay sa iyo. Ano yung dapat mong gawin kung ikaw ay tinawag niya bilang mensahero ng Diyos? Siya rin yung magbibigay sa iyo. Ano yung mga mensahe mo? Hindi ka mamumroblema. All you have to do is to obey. All we have to do is to obey and trust God. Magtiwala tayo sa pagkakatawag ng Diyos sa atin. Hindi ba maganda ito dahil napili ka ng Diyos? No? Napili ka ng Diyos for one specific mission. Parang ganito. Ilagay po natin sa kumpanya. Kung ikaw ay nagtatrabaho, sa isang company, marami kayong trabahador. At sa dinami-dami yung trabahador, ikaw yung pinili ng boss nyo. Darren, ikaw ang mamumuno, ikaw ang gagawa nitong activity natin na to, ganyan-ganyan. Anong mararamdaman ng taong pinili na yon? Di ba masaya ka? Parang proud ka pa nga di ba? Aminin natin yan. Kung ikaw sa dinami-dami ng tao, ikaw yung napili. Di ba? Hindi mo man sabihin, ang saya-saya mo. Bakit? Sa dinami-dami yung empleyado, ikaw yung napili ng boss mo na pagkatiwalaan para gawin ang isang event o gawin ang isang trabaho, gawin ang isang bagay na pinapagawa sa'yo. Tuwan-tuwa yung pakiramdam mo, pag uwi mo, pinagmamalaki mo. Uy, alam nyo ba, akong pinili ng boss ko para ganyan, di ba? Naranasan nyo na po ba yun? Nasa dinami-dami yung empleyado, ikaw yung pinagkatiwalaan na gawin ang bagay na to. Ang sarap sa pakiramdam. Sino nag-assign? Tao lang yun. Gets nyo ba? Tao lang yun nag-assign na yun sa'yo. Tuwan-tuwa na tayo. How much more ang Diyos? Ang Diyos na nag-a-assign sa atin. Dapat tuwan-tuwa din tayo. Uy, alam mo ba? Pinili ako ng Diyos. Tinawag ako ng Diyos. Kaya nga ngayon, sumasamba na ako. Kaya ngayon, ginagawa ko na to. Ako ay tagalinis na ng church, tagapunas na ng bangko, tagabati na doon. Masaya ka kasi tinawag ka ng Diyos. Kasi pinili ka ng Diyos. Kung ano man yung specific mission na pinapagawa niya sa'yo. Ako'y tinawag ng Diyos para manalangin. Ipanalangin ng bansa, ipanalangin ng iglesia, ipanalangin yung mga tao na nangangailangan ng panalangin. Dapat yung pakiramdam ng mga ganong katulad ng example ko, kung sa mundo kaya nating magsaya at maging proud sa sarili natin dahil tayo ay napipili.
mas lalo na sa Diyos kasi pinili ka. At hindi ka niya tinitignan ng, di ba may diferensya naman talaga tayong lahat? Amen? Hindi po tayo perfecto. Hindi ka man utal, meron kang weakness. Yun yung ibig ko sabihin na diferensya. Hindi yung diferensya literal na ano. Hindi ka man utal, meron kang weakness, meron kang kahinaan. Meron tayong lahat kahinaan. Sa palagay mo ba natin, hindi alam ng Diyos yung mga kahinaan natin na yan? Alam na alam niya. Amen. Alam na alam niya. Pero bakit kanya tinawag? Kasi alam niya, magagawa mo. Bakit? Hindi naman talaga ikaw ang gagawa. Bakit? Katulad ng ginawa niya kay Jeremias. Ayan na, nilagay ko na sa labi mo. Ang gagawin na lang ni Jeremias, magsalita. Bubukan niya lang yung labi niya at sasabihin sa bayan niya kung anong pinapasabi ng Diyos sa kanilang mga taga-Israel. Nakuha po natin to. Hindi pwede mag-invento si Jeremias sa kanyang sasabihin na mensahe dahil siya ay tinawag ng Diyos bilang maging propeta. Inilagay na ng Diyos, binigay na ng Diyos sa kanya kung ano yung mga dapat niyang sabihin. Amen? Kaya yung maganda po sa Diyos eh. Alam niya yung ginagawa niya. Nung tinawag niya ang bawat isa sa atin na nandito, alam po ng Diyos yung ginagawa niya. Kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos yung mga kahinaan natin. Pero tinawag pa rin tayo ng Diyos kasi alam ng Diyos, gagawin natin. Amen. At pag nagawa po natin, hindi po praise sa ating mga sarili, kung hindi praise be to God. Soli Deo Gloria. To God be the glory. Kung nagawa mo yung assignment mo, sa Diyos ang papuri. Marami pong mga Kristiyano ngayon, hindi lang isa yung mga nagagawa na nila. Amen? Marami silang nagagawa na sa loob ng isang iglesia na katulad nito. Bakit? Meron dyan, nakakakanta, nakakapag-preach, kayang mag-pray, kayang magtambay doon para makipag-shake hands. Kung aanuhin mo, kaya lahat ng ginagawa sa loob ng iglesia. Bakit meron mga ganong tinawag ang Diyos? Kapag katiwalaan sa maliit na bagay, dinadagdagan ng Diyos. Kasi ginagamit niya yung pinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Amen. Kaya kung dumating man ang panahon, gumaling ka. Gumaling ka ng gumaling. Kung anumang larangan ang pagkakatawag ng Diyos sa iyo, manatili kang nakatungtong sa lupa. Dahil gumaling ka, hindi dahil magaling ka. Amen? Hindi mangyayari na gagaling tayo dahil magagaling talaga tayo. O sige, given, meron kang konting talino, pero mas lalo kang gumaling kasi Diyos ang nagpagaling sa'yo. Mas lalo kang humusay kasi ang Diyos ang nagpahusay sa'yo. Bakit? Nakikita niya yung puso. Yung puso ng bawat isa na merong willingness na sumunod. Merong willingness, no, na magtiwala doon sa tumawag sa Kanya. Kaya napagkakatiwalaan ng iba pang mga bagay. Napagkakatiwalaan ng maraming bagay ng Diyos. Gusto ba natin yun? Tayo pagkatiwalaan ng Diyos sa napakaraming mga bagay. Hindi ba masarap yun? Pagkatiwalaan ka ng Diyos sa napakaraming bagay. Yung kahit saan ka ilagay, pwede ka. Nakukuha niyo yung gusto kong sabihin? Kahit saan ka ilagay, pwede ka. Bakit? Kasi pinahusay ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. Dahil nakikita ng Diyos yung puso mo. Gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Maaaring sa una, nagkukuskus ka lang ng... Anyway, wala naman po itong level eh. Wala pong level ito. No? Sa atin lang yung may level sa mundo lang. Kasi dito sa mundo, pag taga-kuskus ka ng upuan, ikaw yung pinakamababa. Tama? Dito sa mundo, pag taga-walis ka, taga-kuskus ka ng upuan, taga-ayos ka.
Katumbas ng nagtatrabaho, kapag ikaw ay janitor, ikaw yung pinakamababa. Tama po ba? Kaya mababa tingin doon sa mga ganon, nagkukuskus ng upuan, nagwawalis dyan, naglilinis. Kabaliktaran po sa iglesia ng Diyos. Wala pong level-level dito. Hindi porke nagkukuskus ka ng upuan, ikaw yung mababa. Hindi. Baka nga kalugdan ka pa ng Diyos kung maayos ang puso mo kaysa yung akala mong mataas na posisyon, hindi pala ayos ang puso't kaisipan. Remember, we always have an audience of one. Amen? Wala po tayong level dito. Bakit? May taga-kuskus, may taga-walis, may... kasi yun yung service nila eh. Doon sila tinawag ng Diyos eh. Doon sila pinaghuhusay ng Diyos eh. Si Ate RC, ilang beses nang nag-take ng ano yun? Ano tawag natin doon, Ate RC? Yung gift? Yung spiritual gift. Ang talagang lumalabas sa kanya, di ba? Service, ushering, yun yung doon siya pinag-usay ng Diyos eh. Kinukumpirma ng Diyos kung saan kanya talaga pinag-uusay, kung saan kanya talaga magiging kagamit-gamit. Lalabas po yon sa spiritual survey. Dati po ginagawa natin yan. Ngayon medyo nagtagal, hindi na po natin ginawa. Siguro sa isang taon, maaari natin gawin bilang malaking tulong na rin doon sa mga wala pang ministeryo. At kung may ministeryo ka na rin, malalaman mo pa kung meron ka pang ibang gift. Magagamit mo pa sa ibang ministry. Amen. Kaya wala po tayong level dito. Kung taga-kuskus ka lang, taga-ano lang, wala. Wala pong ganun-ganun sa atin. Si pastor yung mataas niya kasi siya yung pastor. Hindi ho. Hindi ho. Dati, doon sa kung saan kami lagi nagsiseminar noon, may patotoo ko lang. Bilib na bilib ako sa eskwelahan na yon, Grace Christian College. Pwede nyo i-research, napakalaking school sa Quezon City. Grace Christian College. Every time na umaattend kami ng seminar doon at after na matatapos yung seminar, lahat pinasalamatan na nung owner. Chinese po yung may-ari, pero marunong na siya mag-English. Lahat na pasalamatan niya na, yung mga matataas, mga katulong niya, ganyan. Pinakahuli at pinaka-the best sa pinasasalamatan niya. Alam niyo kung sino? Yung mga janitor nila. Doon ko lang nakita yun. Talagang hinuhuli niya. Kumbaga kung aalin niyo po, espesyal. Yung pagkaka-recognize niya. At saka mararamdaman mo naman sa mga tao yung pasasalamat talaga eh. Very thankful sila. Kasi sabi niya, kung wala itong mga tao na to, ang hirap kumilos. Which is true. Biro mo yung kung wala kang matatawag, di ba? Ikaw nga yung mag-ano rito, ano nga, di ba? Kung sino gagawa nun kung lahat mataas? Imagine po ninyo, sino gagawa ng mga nasa baba kung lahat mataas? Kaya gano'n na lang yung pasasalamat ng mga may-ari na yon sa mga janitors nila. And take note, pag iba po yung blessing ng mga nakasobre yung mga janitor. Yung blessing nila dun sa mga alam mong gift kasi nakabalot na hindi siya sobre. Pero dun sa mga nila, sobre yung yun yung sinasabi ko. No? Dito sa ating iglesia, walang mababa. Kung doon ka tinawag ng Diyos, huwag mong tignan yung sarili mong mababa ka. Tagalinis ka, tagahugas ka ng plato, kahit sino naman pwedeng maghugas ng plato, pero diyan ka pinaghuhusay ng Diyos, huwag ka mahihiya. Amen, mga kapatid. Kung sa prayer ka naman tinawag ng Diyos, manalangin ka ng manalangin. Kailangan ho natin ngayon talaga ng mga mananalangin sa ating bansa. Sa ating kapaligiran, sa ating iglesia. No? Kung saan po tayo tinawag ng Diyos, gampanan po natin ng may buong kahusayan. Nasa isip at puso mo, nakikita ako ng Lord ko. Ganyan, nakikita ako ng boss ko. Ganyan dapat. Hindi yung, nakatingin si leader. Gagawa ako kasi nakatingin si leader. Hindi.
Amen. All the things that we do here, we do it for the glory of God. Hindi mo yan ginagawa kasi napipilitan ka. Hindi mo yan ginagawa kasi walang ibang gagawa. Hindi. Kung hindi ka makapagwalis, may ibang magwawalis dyan. Naiintindihan po ninyo? Lahat po tayo dito, replaceable. Kayang palitan ng Diyos. Kaya wag mo rin masyadong titignan ng mataas yung sarili mo. Hindi tatakbo yung church na yan pag wala ako. No. Malaking pagkakamali po yun. Lahat tayo rito, kayang palitan ng Diyos. Wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Amen? Kaya yun po yung ganda ng pagkakatawag ng Diyos. Hindi niya tayo tinitignan na mababa ka, na bata ka, na matanda ka. Hindi po ganun ang tingin ng Diyos sa atin. Special ang pagkakatingin ng Diyos sa atin kasi special na pinili ka niya. Amen. Pang-apat, verse 9. Sabi pa rin po doon, ay nasabi ko na po ito, no? Binigay na ng Diyos yung lahat-lahat kay Jeremias. Ano kailangan niyang gawin? Hindi na po siya mamumroblema. Amen. Sabi po sa verse 8. Sabi po sa verse 8, huwag mo silang katatakutan pagkat ako'y isa sa iyo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Yan. Pag tayo po ay tinatawag ng Diyos, normal po yung meron tayong fear. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, talagang kakabahan ka, lalo na kung first time mo, second time mo pa lang, kakabahan ka talaga. Pero sabi nga, or pwede naman, yun nga yung sinasabi ko, baka hindi sila maniwala sa akin, baka hindi sila sumunod sa akin. Diba? Mga katatakutan natin yan eh. Parang si Moises noon. Ano sabi ni Moises? Baka hindi sila maniwala sa akin. Eh sino ba ako para paniwalaan nila na harap sa Paraon? Di ba? Pero ano sabi ng Diyos sa kanya? Parang ikaw ang magiging Diyos sa harapan ng Paraon. Nabasa niyo po ba yun? Amen? Kasi nga, kapag ikaw ang tinawag ng Diyos, titiyakin niya na magagawa mo dahil kasama mo ang Diyos. Ang sabi niya sa verse 8, huwag mo silang katatakutan pagkat ako'y isa sa iyo at iingatan kita, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ito yung pangako na lagi natin inaangkin. That God is with us, that He shall never leave us nor forsake us. From Old Testament up to the New Testament, totoong-totoo ang Diyos sa kanyang pangako na kapag tinawag niya, hindi niya po pababayaan. Katulad ng ginawa niya kay Jeremias, hindi niya pinabayaan si Jeremias. Iningatan niyang mabuti si Jeremias. Bakit? Dahil tinawag niya. Amen. Kasama ni Jeremias ang Diyos. Kasama din natin ang Diyos. Kaya po talaga kung mayroon tayong may pinapagawa sa atin ng Diyos, matatakot at matatakot ka, pwedeng ma-intimidate ka rin, lalo na po kung ang magiging kaharap mo, katulad ni Pablo, no, na-share ko ito nung nagsusum meeting kami ng mga pastor, katulad ni Pablo, nung pinagtatanggol niya at nagte-testify siya, sino-sinong nakaharap niya? Emperador, gobernador, hari. Nakita niyo yun? Alam niyo yun, di ba? Yun yung mga kausap ni Pablo. Doon siya nagpapatotoo. Doon siya nagsasabi ng kanyang, paano siya nakakilala, paano siya tinawag ng Diyos, ano yung ministeryo niya, sa harapan ng matataas na tao. Kung gagawin natin yung mai-intimidate ka talaga, matatakot ka talaga. Mamaya sabihin sa atin dyan, Pastora Jenny, darating si Mayor, baka hindi na po ako makapagsalita. Amen? Amen. May intimidate ka eh. Ako si Mayor. Huwag na si Mayor, sikap na lang. Hindi ba pag alam mo medyo may posisyon, magkakaroon ka ng ano? Si Pablo, ang hinarap niya, emperador, gobernador, hari. Basahin niyo po sa gawa, nandun po yun.
Na-intimidate ba si Pablo habang siya'y nagpapatotoo, habang sinasalaysay niya, at kung anong ginagawa niya, bakit siya hinuli, at bakit hindi siya dapat huliin, at hindi siya dapat ikulong hanggang sa mamatay na si Pablo sa Roma? Kinaharap niya yung matataas na tao na yun. Baka, hindi po natin pwedeng limitahan ng Diyos eh. Amen? Baka isang araw, isa pala sa atin, haharap sa presidente. Who knows? Hindi po natin alam ang plano ng Diyos sa atin. Kaya nga tinitrain na tayo di ba? Na ngayon pa lang, wag kang matatakot sa kanila, parang yung sinabi niya kay Jeremias. Kasi kay Jeremias po, talagang nakakatakot yung gagawin ni Jeremias. Dahil hindi lang siya yung propeta ng Israel. Marami sa mga propeta ng Israel, naging kalaban din niya pagdating sa pagbibigay ng mensahe. Kaya yung mga tao galit kay Jeremias. Kasi ang sinasabi ni Jeremias, pawang mga masasakit, yung hindi magaganda na dadanasin nila. Hindi katulad ng ibang mga propeta, ang sinasabi nila ay pawang mga magaganda at pabubuti. Hindi naman yun yung sinasabi ng Diyos, kung hindi yung sinasabi ni Jeremias. Kaya mahirap yung kalalagayan ni Jeremias. Hindi talaga sila naniwala. Amen. Tayo maaaring ganun din. Kaya nga pag humahayo tayo dyan, marami dyan di naniniwala. Amen. O sa Sabado, sa 14, magkakaroon po tayo ng evangelism. Iimbitahan natin sila dito po para bahaginan natin sila ng salita ng Diyos. Dalangin natin, meron po tayong maisama dito sa iglesia. Samahan niyo po kami sa darating na 14, kung saan tayo po ay magpapahayag ng salita ng Diyos. Lalabas muna tayo, tapos yayakagin natin sila dito sa loob. At papahayagan natin sila ng salita ng Diyos, ng mensahe ng Diyos. Amen. So, hindi na rin tayo matatakot. Meron bang makikinig? O wala? Normal naman yung merong hindi makikinig. Di ba? Minsan, nasasanay na rin tayo sa ganyan. Parang nagsasalita ka, parang wala lang sa kanila. Hindi nila iniintindi. O gusto nga nila, matapos ka na sa sinasabi mo. Yung iba, halos hindi mo na makausap at sila'y aalis daw. Sila daw ay may ginagawa. So, yung mga ganong bagay, minsan nasasaktan tayo, pero okay lang, ipagpapatuloy natin dahil tayo ay sumusunod sa Diyos. Ito ang nais ng Diyos, to spread the gospel. Amen. Kung papansinin natin, simula noon, yung mga propeta sa lumang tipan, hanggang dumating ang mga alagad ni Jesus sa bagong tipan, isa ang trabaho nila. Ano? Magpahayag ng salita ng Diyos. Mateo 28:19-20. Kaya't humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya meron tayong baptism. Kasi utos ni Kristo yun. Pag nagpabautismo, hindi nangangahulugan, nagpalit ka ng relihiyon. Ang pagiging born again ay hindi po relihiyon. Ito po ay pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Amen. Personal na relasyon natin sa ating Diyos. Sige, huwag ka magpalit ng relihiyon mo. Ayaw mo kasi sa iba, ganyan po yung kaisipan nila. Anong sabi ng Bible? Walang relihiyon na makapagliligtas sa tao. Tama? Paano maliligtas ang tao? John 3:16. Paano magiging anak ng Diyos ang tao? John chapter 1 verse 12. Basahin niyo na lamang po sa inyong mga tahanan. Maliwanag po yung mga sagot ng Diyos doon. Ano sinasabi ng Biblia? Amen. Verse 10. Balik po tayo kay Jeremias. Verse 10, sabi po rito, ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa at mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag. Ano pa ang ibinigay kay Jeremias?
aside from the word na sasabihin niya or yung mga messages na kailangan niyang sabihin sa mga Israelita, binigyan ng Diyos si Jeremias ng authority. May kapangyarihan si Jeremias. Ayan, sabi, ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa at mga kaharian na bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag. So may authority si Jeremias. Kapag sinabi niyang wasakin ito, mangyayari. Pag sinabi niyang itatag, mangyayari. Nakuha po ninyo? Bakit? Binigyan po siya ng kapangyarihan ng Diyos na gawin ang mga bagay na yun. When God called us, He gave us the authority. Magpalayas ng mga demonyo. Amen? Acts 1:8. Binigyan na po tayo ng authority ng ating Panginoon. Nung tayo po'y tinawag niya, meron na rin po tayong authority na palayasin ang gawa at plano ng mga kaaway. At kanya mga mag-pray ang mga born again, pati bagyo pinagpe-pray. Yung iba po kasi nagsasabi ng gano'n, no? Pag may bagyo, di ba, pinagpe-pray natin. O tingnan mo, hindi naman nagkakaroon pa rin ng pagkawasak. Kahit na pinagpe-pray na, nagkakaroon pa rin ng may namamatay pa rin. Yun nga yung punto dun eh. Yun yung hindi makuha ng mga tao. Yun yung punto dun. Ano yung punto dun? Pinagpe-pray na, may nangyayari pa. Paano kung hindi pa pinagpe-pray? Eh di baka mas malala yung mangyayari. Nakuha po ninyo? Amen? Yun ang may nagpe-pray na. Marami pang napapahamak sa bansa natin. Paano pag wala pang nagpe-pray? Kapag hindi natin ginamit yung authority natin na palayasin, wasakin anumang gawa ng kaaway. Hindi lang sa buhay natin maging sa ating bansa. Dahil tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Sino bang mananalangin sa bansa natin? Tayo din po. Wala naman tayong pwedeng ibang tawagin. Kundi tayo din. Amen. Kaya binigyan na po rin tayo ng authority, ng kapangyarihan. Hindi ba talagang sinasagot ng Diyos ang mga panalangin natin? Bakit ang hindi? Ilang beses na po na yung mga bagyo na yan, sabi, nagiging super typhoon pag lumalabas na ng bansang Pilipinas. Hindi tayo masaya na sa ibang bansa siya super typhoon. Pero nakita natin yung pag-iingat ng Diyos. Siguro naman nanonood tayo ng balita. Ilang beses na nangyari yan. Sa atin, di ba, dumaan. Pag lalabas na siya ng bansa, nagiging super typhoon siya. Hindi ba tayo iniingatan ng Diyos? Bakit? Ang nakikita lang lagi ng tao, nangyari pa rin, may bagyo pa rin, may ganyan pa rin. Kasi nga, ang ulan, papatak sa mabuti at sa masama. Ang sikat ng araw, sisikat sa mabuti at sa masama. Amen? Hindi naman pag umulan o pag bumaha lang, pwede ba sabihin natin, doon lang po bumaha sa Tehero, huwag niyo na po pabayaan bumaha dito sa Tansa. Ganun ba yung panalangin natin? Di ba hindi? As much as possible, lahat ng lugar. Amen? Dahil hindi po nakalimita yung kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos, hindi natin kapangyarihan, ulitin ko, kapangyarihan ng Diyos, hindi natin kapangyarihan. Pero sinong gagamitin ng Diyos para sa mga ganyang bagay at pagkakataon? Tayo ng mga tinawag ng Diyos. Tayo na mga pinili ng Diyos. Kaya napakalaki po ng papel natin sa mundo na to. No? At kaya talaga rin, nawa, dumating na yung pagkakataon at panahon. Magbabago na po uli ang taon sa 2025. Nawa, ang prayer po talaga natin, marami po yung pag-araw ng panalangin, marami po yung sasama, pag-araw ng midweek, yung mga gawain po natin, huwag po nating pabayaan, kung hindi, magsuportahan po tayo, na magdumalo po tayo sa ating mga gawain. Ang dami po nating naka-line up na
na gagawin natin this coming December. Kaya ang dalangin ko, makiisa po tayo. Marami po tayong dapat gawin, pero nalilimitahan lang po yung mga gagawin natin dahil kulang po tayo sa tao. Kaya nalilimitahan lang yung mga dapat na ginagawa. Itong kurtina na to, dapat to malaban. Sabi nila, tanggalan ng alikabok. Pero sa anniversary, hindi pwedeng hindi lalaban yan. Ayoko po na ganyan siya na kaitim. Bakit ganun nagkakaroon ng solusyon na ganun? Kasi walang ibang nakakatulong, nakakatuwang para sa mga paggawa-gawa at pagkabit-kabit ng mga yan. Kaya nagkakaroon kami ng solusyon na ganun na lang yung gawin. Pero para sa Diyos, meminusin mo, kalinisan na lang, meminusin mo pa. Iyo ba? Sabi ko nga sa inyo, lahat ng ginagawa natin dito para sa Diyos. So dapat lahat ng ginagawa natin, what is best for our God, we will do it for our God. Huwag nating meminusin ang Diyos natin. Manpower na nga lang yung kailangan nito eh. Meminusin pa ba natin? Kaya dalangin ko, meron tayong mga makaisa sa inyo, no? Na hindi na maging problema. Paano ba yan malaba? Paano ba yan maikabit? Yan lang naman yung talagang kuhanin mo. Kung magtutulong-tulong, hindi po yan mahirap. Amen mga kapatid? Amen. Uulitin ko. Kung magtutulong-tulong, hindi mahirap yan. Bakit siya nagiging mahirap? Kasi walang tao. Walang gumagawa. Nahihirapan po tayo sa manpower. It's about time. Sino maglilinis ba nito? Sino mag-iinis nito? Pwede ko ba tawagin ang kapitbahay niya? Ha? Kung gusto niyo naman, bayad na lang tayo ng bayad. Pwede naman din yun. Pero bakit mo yung gagawin? Nandito tayo. Tayo nakatira dito. Yung bang bahay niyo, pinapalinis niyo, tapos nagpapabayad pa kayo? Diba gusto niyo nga yung bahay niyo maganda? Amen? Amen. Wala sino man sa atin dito na yung gusto nila, bahay nila marumi. Gusto natin lahat dito, bahay natin malinis, maayos. Ito, bahay natin to. Amen? Bahay natin to. Nananahan ng Diyos dito. Kung may 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon ako. Nasaan yung verse na yun? Mateo 18. Huwag natin minusin. Paglilinis na lang, may minusin pa natin. Kaya sa 13, maglilinis po dito, December 13, alas 8 ng umaga. Sana po meron kaming ibang makasama para maraming magawa. Iba kasi yung maraming magagawa. Pag konti talaga yung tao, konti yung magagawa. Nakuha po nyo? Napakalimitado lang nagagawa pag konti lang yung tao. Kaya sana, napakadalang lang ho natin magtawag ng general cleaning. Parang isang beses isang taon. Sa totoo lang. Kaya sana po sa December 13, bago po tayo mag-evangelism on the 14th and on the 15th is our Thanksgiving Day. Pasasalamat natin sa Panginoon. Medyo malinis naman. Yung bintana natin, medyo nakuskusan naman. Loob at labas. Yung labas, puro basura. Wala naman pong magwawalis yan, kundi tayo lang din eh. Tingnan yung harapan. Puro basura. Kahit sabihin natin, wala tayong magagawa, tinatapunan nila ng basura yan eh. Oo, ganun talaga. Yung mga tao, tinatapunan nila ng basura yan. Pero dahil nasa harapan natin yan, tayo maglilinis yan. Amen. Dahil ang Diyos po, malinis. Ang Diyos po natin, Diyos ng kaayusan. Ang Diyos po natin, Diyos ng kalinisan. Ano ang sinasabi sa mga school? Cleanliness is next to godliness. Hindi pwedeng dugyot tayo dito. Amen. Meron tayong banal na Diyos. Meron tayong makapangyarihang Diyos. Meron tayong malinis na Diyos.
Huwag nating menusin ang Diyos kahit sa paglilinis. Huwag nating tatangkaing menusin ang Diyos natin. Mapagod na tayo kung mapapagod tayo, basta nagawa natin kung para sa Panginoon ang lahat ng ito gagawin natin. Ngayon, yung ayaw, di wag kang gumawa. Uulitin ko, kung ayaw mo, di wag. Mapipilit ka ba namin kung ayaw mo? Ang sinasabi natin dito, sana, dahil tayo po ay pamilya, ang turing po namin sa inyo ay pamilya. Hindi na po iba yung turing namin sa inyo. Dahil tayo po ay pamilya, tayo yung nakatira dito, tayo po yung mag-aayos at maglilinis ng tahanan ng Diyos. Amen. Bakit kasama ba yun sa pagtawag ng Diyos? Opo. Kasama. Lahat po ng aspeto ng buhay natin, once God called us, kasama po yun. Pati yung bagay na yun. Hindi pwedeng umaawit ka lang. Hindi pwede. Kung maarte ka, hindi ka pwede rito. Kaya mo humawak ng basahan. Naintindihan po ninyo? Hindi mo pwedeng sabihin, ay, worship team ako, kakanta lang ako. Hindi pwede. Huwag ka na kumanta. Ipapalit naman ng Diyos sa'yo kung ayaw mo humawak ng basahan. Nakuha po natin to. Kaya nga sabi ko sa inyo, pangkalahatan ng pero meron tayong isa na doon tayo pinag-uusay ng Diyos. Yun yung ibig ko sabihin. Pero yung bagay na sinasabi kong pangkalahatan, na pwede naman natin gawin at pagtulong-tulungan, bakit hindi natin gawin? It's about time na sana nagigising na po tayo sa ating pong ginagawa. Tayo po ay pinagpapala ng Diyos dito. Ang lugar na to ay pinagpala ng Diyos. Ang lugar na to, ang building na to, binigay ng Diyos. Ang mga pinagpagawa dyan, lahat, pagpapala ng Diyos, simula sa ating mga bulsa, sa bulsa ng mga iba, na hinihipo ng Diyos. Amen po ba? Ang dami na pong pagpapala ng Diyos. Pinagpapala rin tayo ng Diyos, kasi kung di tayo pinagpapala ng Diyos, hindi rin tayo makakabigay. Amen. Amen. Ang dami na po. Ayan, pagpapala yan ng Diyos, kahit na hindi natin siya gagamitin dito sa harapan, gagamitin yan sa likuran dahil pagpapala yan ng Diyos. Nag-effort yung mga tao na ito ay pagkaloob sa atin. Hindi natin sasayangin yung effort mo. Yung puso nila nung masaya nilang ipinagkaloob yan. Hindi dapat baliwalain. I'm always thankful for those people who are thinking the church. Yung gratitude ko sa kanila, ganun-ganun na lang. Kahit wala na yung nagbigay niya. Very thankful ako. Kasi nung chinat nila ako, tinawagan pa nila ako, ang saya-saya nila para ibalita sa akin na bibigyan nila ng tiles ang church. Kaya gagamitin natin yan. Hindi man lahat, pero gagamitin natin. Dahil gusto ko makikita nila yung binigay nila nandito sa loob. Amen. Yan mga bintana na yan. Bigay din po yan. Basag-basag naman. Di kung hindi dyan sa basag-basag na bintana na yan, wala tayong bintana. Bibili natin lahat yan. Nakita po nyo, ang daming blessing ng God. Yung mga nagkakaloob na yan, lagi ang iniisip nila, Jen, kailangan mo ba to? O baka kailangan ng church nyo to? Ganun palagi. Kumusta na yung church nyo? Ang IM, ang church din natin ang iniisip. Alam nila, Pastor Joe, our church is not yet finished. Nasabi nila sa mga Koreano. Amen. Marami pong pagpapala ang Diyos sa atin at sa church na to. Kaya, inisin natin to. Ingatan natin. Dahil pinagkatiwalaan po tayo ng Diyos ng ganitong lugar. Dahil kung wala ito, nandun pa rin tayo sa garahe. Hindi ko minamalit yun. Malaki yung pasalamat natin doon. Pero diba, pag may dumaan, wala tayong magawa. Kahit nagsa-service, may storbo na yung may storbo. Pero pag kailangan nilang dumaan, dahil daanan yun, tapos pag umuulan sa labas, muulan din sa loob.
Eh ngayon, pag umuulan sa labas na lang. Ay may tulo. Eh natural, magkakatulo. Bubong yan eh. Naiinitan, naaarawan, nakuha nyo? Kaya nagkakabutas. Mga kapatid, lahat tayo rito naniniwala ako, tinawag na ng Diyos. Huwag po natin sayangin yung buhay natin at kung kanino mo yan ipagamit mo yan sa Diyos. Since alam mo na ngayon na may pagtawag ang Diyos sa'yo, kung hindi pa man specific yung calling sa'yo, yung pinapagawa sa'yo ng Diyos, magpatuloy ka lang, ipapaalam sa'yo ng Diyos kung ano talaga ang kalooban niya sa buhay mo. And that's the beauty of God's calling. Pinili ka na niya. Amen. Tinawag ka niya. May specific calling siya. Siya na yung nagbigay sa'yo. Anong gagawin mo? Siya yung magbibigay. Binigyan niya rin tayo ng authority. O anong ginawa niya kay Jeremias? Nung tinawag niya si Jeremias, naniniwala po ako. Ganon din, nung tinawag niya tayo, pantay-pantay. Kung anong ginawa niya kay Jeremias, ganon din po yung ginawa niya sa atin. Ganon din yung gagawin niya sa atin. Amen, mga kapatid. Kaya huwag po natin sayangin yung mga pagkakataon na tayo po ay mabuhay. Mabuhay tayo para sa ating Diyos. Mabuhay tayo para sa ating malilikha. Mabuhay tayo na magamit ng Diyos yung ating mga buhay para sa ikalulugod niya. Sinabi kanina na nabasa natin sa Biblia, lahat ng mabubuting gagawin natin para sa ikalulugod ng ating Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dalangin ko po, meron po kayong natutunan sa araw na to. Maraming salamat, Panginoon. Napakabait mo. Napakabuti mo sa mga paalala mo, sa mga salita mo. Sa mensahe mo, salamat, God. Dalangin ko, O Diyos, natuloy mo po ito, hindi lang sa aming mga pandinig, kundi sa aming mga utak, maging sa aming mga puso, Panginoon. Na kung paano, tinawag mo na kaming lahat. God, doon sa mga meron ng specific ka na pagkatawag sa amin, salamat po. Salamat sa pagtitiwala mo. At patuloy kang nagkakaloob ng mga gifts kung paano namin to mapaghuhusay pa. Dahil ikaw yung nagbibigay ng kahusayan sa amin. Ikaw yung nagko-qualify sa amin. Hindi naman talaga kami kwalipikado, Lord. Pero ginagawa mo kami qualified. Kaya salamat, Panginoon. Ikaw yung nagbibigay ng kasapatan sa lahat ng kakulangan namin, sa lahat ng kahinaan po namin. Para naman po doon sa mga, hindi pa nila talaga alam totally, ano po ba yung gagawin nila? Ano po ba yung ministry nila? Ano po ba yung kalingkuran nila? Lord, mangusap ka sa kanila. Samahan mo po sila. Gabayan mo po sila, O Diyos. At ang dalangin namin, maipaalam mo sa kanila, Panginoon. What is your specific call? Doon sa mga taong wala pang ministeryo. Doon sa mga taong nagugulumihanan pa. Doon sa mga taong may katanungan pa. Nawa, O Diyos, maging maliwanag sa kanila itong mensahe na ito, Panginoon. At dalangin ko, mas magnais pa kaming lahat, O Diyos, na makilala ka pa ng lubos at magamit mo ang buhay namin, O Diyos, para sa iyong kalingkuran, Panginoon. Para sa iyong kaharian. Dito pa lang sa lupa, Panginoon. Magamit mo na ang bawat isa sa amin. Kaya God, ikaw po, Panginoon, ang nagpo-qualified sa amin. Kaya ikaw rin ang magkakaloob, Panginoon, ng mga kahusayan, abilidad, karunungan, katyagaan, kasipagan, puso sa mga gagawin po namin at mga ginagawa po namin. Kaya salamat po ng marami sa iyo, Panginoong Yesus. Purihin ka, nakilain ka. In Jesus' name. Amen. Tayo po ay dumako naman po sa ating pagkakaloob, sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang ating kapo para sa ating Diyos.
handa na po? Handa na po ba ang lahat? Amen. Atin pong itaas ang ating kaloob sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin po ang dakilang ngalan mo, Panginoon. Una sa lahat, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa pagkakataong binibigay mo po sa amin at sa mga biyaya at pagkapalang binibigay mo sa bawat isa, Lord. Panginoon, narito po, Panginoon, ang aming mga kaloob sa iyo, ang aming mga ikapu at ang aming mga handog, Lord. Patuloy, Panginoon, na magamit ito, Panginoon, sa ikagaganda, Panginoon, at ikalawak ng iglesia, Lord. At patuloy, Panginoon, na matugunan ang pangailangan dito sa iglesia, Lord. At Panginoon, hinihiling din po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang siyang magpala, Panginoon, sa lahat ng mga nagkaloob at sa magkakaloob pa sa mga may nais, Panginoon. Ngunit wala sila ngayon, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na i-bless po sila, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na pagpalain mo po ang lahat ng may mga negosyo, may mga pinagkakitaan, Panginoon. Lalo na, Panginoon, yung mga naghahanap buhay, Panginoon, para sa kanilang mga pamilya, Lord. Patuloy na pagpalain mo po. Patuloy na bigyan mo po ng kalakasan, Panginoon, at magandang kalusugan sa kanilang pagkatrabaho, Lord. At Lord, patuloy, Panginoon, na tanggapin mo po itong aming kaloob, Panginoon. At patuloy kami, Panginoon, na maging matapat sa iyo, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa pagbibigay ng iyong ikapulong. Maraming po salamat, Panginoon. Inaangkin na po namin ang lahat ng katagumpayan, Panginoon, at lahat ng blessings, Panginoon, na iyong binigay na para sa amin, Lord. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magsitayo at ipanalangin po natin ang ating bansa. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Panginoon, muli